Hey guys, welcome back sa ating Data Structures and Algorithms tutorial series. So this is episode number 6.1, and for today, we will be talking about the implementation of the Q data structure using C++. So we'll be right back right after this intro. Okay guys, welcome sa ating tutorial sa C++ implementation ng Q data structure. And as we have here, meron tayong structure ng Q natin pagka wala pang laman. Okay, so I hope na napanood nyo na yung logical explanation kung paano gumagana ang Q. If you didn't, please watch that video first, yung logic ng Q bago kayo pumunta dito para mas maintindihan nyo to ng mabilis. Kasi hindi ko na-explain dito yung logic ng Q. Pero basically, ang logic ng Q is just parang pila siya, no? So actually, pila talaga siya. So kung sino yung unang pumila, siya yung unang matatapos or siya yung unang madidelete. And kung sino yung nasa dulo ng pila, siya yung huling madidelete. So ibig sabihin, pasadahan lang natin. As of the moment, we have the front and rear nakaturo sa -1. Ibig sabihin, walang laman yung pila natin as of the moment. Ngayon, pagka nilagyan natin ng data yung pila natin, kunwari may pinapila tayong letter A. So, first time nating magpapapila, so ibig sabihin yung front and rear, pili ko muna dito sa 0. So, mapupunta sila sa 0. Okay? Then, mapapasok yung letter A natin na pinapila. Ngayon, second time na may pipila si letter B. So, pagka pumila si letter B, ang gagalaw na lang is si rear kasi eto na yung likod ng pila. So, ibig sabihin, eto na yung front which is si A, etong rear is si letter B na kasi may bagong pila. Ngayon, may pumila pa ulit. So, ibig sabihin, si letter C, for example, pipila, yung rear ulit natin, uusog ng isa, then tsaka mapapasok si letter C. Okay? Then, sunod-sunod na yan. May pipila ulit. Then, ganyan. May pipila ulit. Okay, ganyan. Okay, so ngayon naman, pagka umalis na sa pila, for example, eto, tapos na sa pila. So, aalis yan, lilipat yung front natin dito. Aalis to, lilipat yung front natin dito. So, ibig sabihin, etong dalawa na to will be temporarily unavailable. So, hindi mo na mapipilahan yan. Kailangan mo na natin ubusin to para mapilahan ulit yung ating nasa harapan. Okay, so ganun nangyayari yung queue natin. So, this is not your typical queue. So, circular queue ang tawag dun sa iniisip nyong pila, yung continuous na pila. Ito kasi hindi siya continuous. Pagka napuno yung pila, hihintayin muna natin maubos. Okay, so in-explain ko yun sa logic. So, if you haven't watched that first, please do watch that. Okay, Control Z ko na to and then ibalik natin dun sa unang state ng ating queue. So, ngayon, itry na natin gawin to sa pagko-code. Okay, so punta na tayo sa code blocks natin. So, I'm using code blocks para gawin to. So, same nun sa stacks natin. And I hope na actually napag-aralan nyo na yung stacks para mabilis yung maintindihan tong queue. Okay? So, talagang pinagsunod-sunod namin yan para alam namin kung ano yung kailangan nyo unang matutunan and then para mas maintindihan nyo agad yung kasunod. So, inuna namin yung stack, then yung queue. Okay? So, kaya pag-aralan nyo muna yung stacks bago kayo pumunta dito. Okay? So, ngayon, we are here sa ating code blocks. And ang una natin kailangan gawin is gawin tong array na to, which is 1, 2, 3, 4, 5. Meron tayong kasyang 5 dun sa array natin. So, ibig sabihin, magde-declare ako ng array na 5 yung kasya. So, kahit anong data type yan, okay lang. So, for now, for simplicity's sake, and para ma-demonstrate ko sa inyo kung ano itsura niya, character ang gagamitin ko. Same sa stack. So, sa stack, vertical siya, di ba? Patayo. Kasi nga, patong-patong yon. Dito sa queue, dapat pahiga. So, horizontal yan. So, mamaya natin ititingnan yun. So, pagka display natin yung queue. So, gagawa ako ng character. Ito yung data type ko. Then, papangalanan ko lang ng queue. So, kung makikita nyo, yung queue is can be used by C++, which means na pwede siyang maging reserved keyword. So, to prevent any conflict, actually, pwede naman natin to gamitin. Prevent any conflict, gagamitin ko na lang is que. Okay? So, para hindi na mag-conflict dun sa keyword ng C++. Okay, so ngayon meron na tayong array na pangalan Q. And then, meron tayong kailangan ilagay dito which is the size. For example, 5. So, nilagay ko dito 5, which is I don't like kasi gusto ko nakalagay siya sa sarili niyang variable, which is magde-define na lang tayo dito sa taas katulad ng ginawa natin sa stack, #define, and then pangalan ng ating constant. So, for example, limit, o kaya max, kung ano gusto nyo. So, max naman yung gagamitin ko dito para mapansin nyo and makita nyo na hindi naman constrained or hindi naman restricted dun sa pangalan na limit yung ating constant name. So, for example, max yung gagamitin ko dito, then space, 5. Then ngayon, instead na i-type ko to manually, yung max yung ilalagay ko dito para pagka gusto kong baguhin yung max size natin, for example, 10, ibig sabihin, meron na tayong array of characters na may 10 kasya. So, pagka ginawa ko to, ibig sabihin, ang magiging itsura nito is doble. So, ibig sabihin, magkakaroon pa dito. So, ganyan yung magiging itsura ng pila natin. Then, of course, yung index niyan is uusog ng ganyan. Okay? So, you get the point. Then, 9. So, ibig sabihin, ang pinakadulo ng pila natin is index 9. Okay? So, ganyan magiging itsura niyan pagka ginawa kong max is 10. Which is, ang gusto lang natin is 5 for simplicity's sake. So, Ctrl Z ko lang to para bumalik do sa kaninang format.
Yan, so for simplicity sake, maigsi lang yung pila natin for now. Okay? So, meron na tayong queue which is array natin of characters na may cache 5. So, ito na yon. Ngayon, ang kulang natin is etong dalawa na to which is yung front tsaka yung rear. So, yung front natin na variable tsaka rear na variable, nakaturo siya sa -1. Meaning, integer yan. Which is katulad nung top dun sa stack natin. Di ba? Yung top natin nakaturo sa -1. So, ito naman, yung front natin, front is equals to -1 and also yung rear natin is equals to -1. So, kung mapapansin nyo, nakakulay green ulit yung front natin. So, yung front naman na to kasi pwede din siya maging reserve keyword. Kaya, instead na front ang gamitin natin, frnt na lang to prevent any conflict dun sa ating C++. Okay? So, hindi naman kayo pinipigilan na baguhin yung pangalan ng variables natin. So, kayo na bahala kung ano gusto nyo ipangalan dyan. Pero make sure na clear para sa inyo yung pinapangalan nyo sa variable. Tulad neto, alam ko pa rin na front to kahit frnt. Then, alam ko na rear to. Syempre, rear yung nakalagay. Okay, so, ngayon, set up na tayo. Meron tayong front and rear na nakaturo sa -1 pareho. And then, meron tayong queue na kasya 5, which is character yon. So, eto na yung itsura nun. So, ibig sabihin, nakaset up na yung queue natin. Ngayon, let's start creating the functionalities. Okay? So, yung unang functionality is yung isEmpty na function. Same lang halos nung nasa stack. So, ang ginagawa nito is sine-check niya kung walang laman yung queue. Okay, so ibig sabihin, ang return type nito is boolean. True or false lang ang i-return netong function na to. Kaya ang gagawin ko, bool ang return type ng ating function na to. And then space is empty, then parenthesis, then curly braces. And again, yung parameter natin, hindi naman natin kailangan humingi ng kahit anong data. So, it will remain empty yung loob ng ating parenthesis. Then dito, iisipin natin, paano natin malalaman kung walang laman yung queue natin. So, tingnan natin mabuti. So, paano nyo ba nalalaman kung walang laman yung queue dito? Of course, so kung sa stack, pagka yung top -1, dito naman pagka yung front tsaka rear nakaturo sa -1, ibig sabihin, walang laman yung queue natin. That's why, check natin if yung front natin is equals to -1 and yung rear natin is equals to -1. Pagka oo, i-return natin is true. Else naman, i-return natin is false. So, ibig sabihin dito, pagka -1 ang front and rear, ibig sabihin, walang laman yung queue natin. Pagka naman hindi na -1, re-return natin false. Ibig sabihin, may laman na yung queue natin. Okay? So, dun lang naman hindi nagiging -1 yan. So, kung mapapansin nyo, pagka nilagyan ko to ng data, of course, hindi na -1 pareho yan. Okay? So, makikita nyo yan. Never nang magiging -1 yan hanggang sa maubos yung data. So, pagka naubos yung data, babalik sa -1 yung ating queue. Okay? So, makikita nyo yung front and rear nakaturo ulit sa -1. That's why ito yung pinande-determine natin kung walang laman yung queue natin. Okay? So, i-enter ko to kasi pwede pa natin to paigsiin katulad nung nasa stack. So, paano natin paigsiin yon? So, ang i-return na lang natin is diretso yung ating condition mismo. Okay, so paano naging equals to dito? So, tignan natin ha. So, ngayon, as of the moment, ang front natin is -1 and ang rear natin is -1. So, yung -1 daw ba is equals to -1? Yes. And yung -1 daw ba is equals to -1? Yes. So, ibig sabihin, ang i-return natin dito overall is true. So, ibig sabihin, walang laman yung queue natin as of the moment. Pero ngayon, pagka yung front and rear naging 0 na, may laman na ba yan? Of course, meron ng laman yan. So, pagka yung front and rear nakaturo na sa 0, ibig sabihin, may laman na yung unang element natin dito. Okay? So, ibig sabihin, yung 0 ba equals -1? No. So, kaya ang i-return na nito is false agad kasi dapat parehong true yan. Okay? Pagka gumamit tayo ng and, again, kailangan true yung nasa left, true din yung nasa right. Since false sila pareho, ang i-return nito is false. Okay? So, ibig sabihin, may laman na yung queue natin. Tandaan nyo mabuti yan. So, Ctrl Z ko lang to. Then, we're done. So, eto na yung isEmpty natin. Okay? Then, meron naman tayong next, which is yung isFull. So, paste ko na lang to kasi almost the same siya. Ang isFull naman, sinecheck kung yung queue natin is puno. Then, ipapangalan ko dito is isFull. Then, wala ulit tayong parameters. Wala naman tayong kailangan kunin. Then, ang i-check naman natin ngayon is ano naman kaya. So, paano natin malalaman kung puno na yung queue natin? So, ganito ang itsura pagka puno na yung queue. So, yan. Magkakaroon ng laman dyan. Then, lilipat to. Kakaroon dito, lilipat to. Kakaroon dito, lilipat to. Kakaroon dito, and then lilipat ulit dito. Yan na. So, ngayon, puno na yung ating queue. Ano yung pwede nating pagbasihan na puno na yung queue natin? Siyempre, yung rear natin. So, yung rear natin nakaturo sa 4, which is yung dulong index ng ating array. So, pwede natin gawin, again, same lang, if rear is equals to 4. So, di ba, ganyan yung ginawa natin sa stack last time, which is hindi to advisable. Bakit hindi advisable? Kasi, again, pagka nagkaroon na ng, kunwari, binago natin yung max natin into 10, so, ibig sabihin, 10 na yung maximum, ang dulong index na niyan is hindi na 4. Magiging 9 na. So, for example, may
pila pa dun sa dulo. Ayan, meron pang pila dito. So ngayon, ano mangyayari? So ang dulong index na to is 9, no? So 9 to. So ngayon, paano natin malalaman kung puno na kung equals 4 pa rin to? So dapat dynamic yung code natin. Dapat nag-a-adjust siya mag-isa. So paano kaya siya mag-a-adjust mag-isa? So, pansinin natin to, Ctrl Z ko to So, makikita natin, 4 ang dulo ng ating array. So, paano kaya natin makukuha yung 4? So, tingnan nyo mabuti to. Ayan. So, paano natin makukuha yung 4 nang hindi siya tinatype diretso? Saan natin pwedeng i-derive? So, kung makikita nyo yung max natin dito is 5. So, ibig sabihin, minusan lang natin ng 1 yan, magiging 4. Okay? So, ibig sabihin, max minus 1 ang kailangan natin gamitin. Pagka yung rear natin is nakaturo sa max minus 1. So, kung ano man yung max na to, which is 5, bawasan lang ng 1, yun yung pinakadulong index natin. So, kaya kahit palitan ko to ng 10, so ang max natin is 10, 10 minus 1 is 9, which is tama pa rin. Kasi again, ang mangyayari dito is 9 yung dulo pagka ganyan, di ba? Kasi 9. So, yung sabihin, tama pa rin yung ating code kasi chine-check niya kung ano yung dulong index. Ito, 9 na to kasi 10 to. 10 minus 1 is 9. So, ganun natin malalaman kung puno yung queue natin nang hindi natin tinatype manually yung dulong index. Okay? So, ito yon. Okay? Good. So, ngayon, pagka yung rear natin is equals do sa max minus 1, ang i-return natin is true. Ibig sabihin, puno na yung ating queue. Bawal nang dagdagan. Else, return natin false. And again, papaiksiin na lang natin yan by just taking our condition and then yun na i-return natin diretso. Okay? So, didelete ko to. Babalik ko lang tong max natin into 5 kasi yun nga yung advisable natin for today. Okay? So, ngayon, yung rear ba natin, negative 1 is equals do sa max minus 1. Ano yung max minus 1? Currently, ang max minus 1 is 5 minus 1 which is 4. So, yung negative 1 ba equals to 4? False. Kasi, ibig sabihin nun, wala pa laman yung ating queue, di ba? So, ibig sabihin, hindi siya puno. Pero once na naging 4 tong rear natin, and then 0 tong front natin, ibig sabihin, eto makikita nyo, 0 yung front, 4 yung rear, ibig sabihin, puno na yung ating queue. So, ibig sabihin, i-return nito is true. Kasi yung rear natin, 4 na. So, yung 4 ba is equals to 4. True. That's why, malalaman natin kung puno na yung queue. I hope na naintindihan yung explanation na yun. So, ibabalik ko lang sa negative 1 ulit to. Then, let's proceed sa susunod natin gagawin. So, if you have any question, just please comment do sa ating comment section and I'll get back to you as soon as possible. Okay, dito naman tayo sa NQ. So, sa NQ, ang gagawin nito is magdadagdag lang ng value dun sa likod ng pila. So, ibig sabihin, papapilahin natin yung bagong value natin. So, ang NQ, walang return type to. Wala tayong kailangan i-return kasi tayo yung magpapasok ng data sa kanya. Tayo yung magpapapila. So, void yung return type niya kasi walang kahit anong kailangan kunin dun sa ating function na yan. So, ipapangalan ko lang NQ. Then, kung makapansin nyo, may letter X dun sa loob, which is parameter yan. So, hihingi tayo ng isang data. So, ang data natin, for example, data papangalan ko, ano ang data type niyan? Ang data type na ipapasok natin dito is depende kung ano yung data type nung mismong queue natin. So, dahil character ang data type ng ating queue, so, ibig sabihin, ang hihingi natin is also a character. Okay, so kahit letter dito, kahit X yan, kahit Y yan, it's okay. So, kung ano gusto nyo, ano i-prefer nyo, data na lang ipapangalan ko para mas madali ko maalala. Okay, then curly braces. So, ibig sabihin, magpapasok tayo ng data dito sa NQ na function natin. So, itry natin sa babayan. So, tatawagin ko yung NQ, ng parenthesis, hihingi yan ng isang character. So, kunwari, papapilahin ko si letter A. Ibig sabihin, si letter A, ipapasok ko kay NQ. So, si letter A, mapapasok dito, then si A, nakastore na sa data. So, ibig sabihin, si A, nandun na sa data na yan. Ngayon, ipapasok na lang natin siya doon sa loob ng ating queue. Pero wait, there's more. So, kailangan muna natin i-check to bago tayo mag-NQ. Kasi pagka NQ lang tayo ng NQ, di ba magkakaroon ng error yon? Ano tawag doon? Full queue. So, kaya kailangan muna natin i-check kung puno yung ating queue. So, ginawa din natin to sa ating stack, no, bago tayo mag-push. Tinitingnan muna natin kung puno kasi magi-stack overflow. Dito naman, magiging full queue. Okay, so kaya isi-out ko dito pagka puno na yung ating queue, lalagay ko lang full queue. Okay, so yan yung magiging basihan natin kung puno na yung ating queue. So, pagka puno na, syempre, bawal na natin ipasok yung ating data. Okay? So, ganun lang yun. So, again, tinawag ko yung is full sa loob nung if condition, which is pwede. Kasi ang is full, ang nire-return yan is true or false. So, ibig sabihin, pagka puno yung ating queue, magra-run to. Pero pagka hindi puno yung ating queue, tutuloy tayo dito sa susunod nating gagawing condition. Which is, tatlo kasi ang pwedeng mangyari dito. Yung una, puno yung ating queue, which is eto. So, for example, pagka nag-NQ pa ako dito, syempre, mag-error na kasi puno na. And yung second one is pagka first time natin mag-ENQ. Di ba, pagka first time nating magpasok ng data, yung front tsaka rear,
uusog sa 0. Then pagka pangalawang beses natin, yung rear na lang yung uusog. So, ibig sabihin, meron tayong first time. So, paano natin malalaman kung first time nating mag-ENQ or first time natin magpapasok ng data? Of course, malalaman lang natin yon pagka nag-NQ tayo, then wala pang laman yung ating queue. Okay, na-gets nyo ba? So, etong una, pagka puno yung queue, ibig sabihin, bawal na natin pasukan. Etong pangalawa, pagka first time natin. So, ibig sabihin, first time natin mag-NQ, so, ibig sabihin, wala pang laman yung queue natin. So, pagka wala pang laman yan, confirm na first time natin. Kaya, ang gagawin natin, di ba, pagka first time, yung front and rear, yung lilipat ng isang beses pa kanan, which is magiging 0 sila. So, pwede natin gawin, yung rear, gawin natin 0, yung front, gawin natin 0. Okay? Then, after natin gawing 0 yan both, ang gagamitin natin is ipapasok natin sa rear yung data natin na hiningi. So, ibig sabihin, tatawagin natin yung queue, kukunin natin yung rear niya, yung pinakalikod niya, then ipapasok natin yung data doon, which is letter A. Okay? So, ito yung first time nating mag-NQ. So, first time, NQ. Ito naman, Q is already full. Okay? Else naman, ibig sabihin, normal lang to, no? So, normal, NQ. Ibig sabihin nito, pagka pangalawang beses na natin or nasa gitna na yung pila natin. So, for example, eto. So, meron ng laman to. Pagka nag-NQ pa tayo ng isa, ang mangyayari dito is yung rear, uusog muna ng isa pa kanan. So, ibig sabihin, madadagdagan ng 1. Then, tsaka papasok yung data. And then, uusog ulit yung rear ng isa, then papasok yung data. Uusog yung rear ng isa, papasok yung data. So, paano una natin gagawin? Uusog muna yung rear ng isa. So, increment, usog yung rear ng isa, and then, tsaka natin ipapasok yung ating data. Okay? So, uusog ng isa, ito yon. Then, papasok natin yung data. Ito yon. Okay? So, intindihin nyo mabuti. So, yun yon. And then, of course, kailangan nating i-announce na pinasok natin yung data. So, see out ko lang, enqueued, kung ano man yung in-enqueue natin na data. Then, dito din. Okay? So, laging sa rear natin, i-enqueue or ilalagay yung bagong data. So, lalagay ko lang na endl. So, sana naintindihan nyo. Ngayon, in-NQ ko yung A, in-NQ ko yung B, and then in-NQ ko yung C. So, ngayon, sino yung nasa unahan ng pila? Siyempre, si letter A, kasi siya yung unang pumila. So, pagka nira natin yan, dapat lumabas NQA, NQB, and then NQC. So, ayan, makikita nyo, ayan. Pinapila natin siya. So, ngayon, punuin natin to. So, punuin natin to, no? NQ pa tayo ng dalawa. So, A, B, C, D, E. So, etong 5 na to, 1, 2, 3, 4, 5, kasya pa dun sa pila natin. Pero once na nagdagdag pa ako, so ano yung hindi mapapasok? Syempre yung letter F kasi pang-6 na siya, hanggang 5 lang yung kasya dun sa natin Q. So, pagka niran ko yan, dapat, makikita nyo, may NQ yung 5, which is, yan, ito yung 1, 2, 3, 4, 5, and then mapupuno na yung Q natin kasi puno na. Kasi ganito na itsura niya, no? Ganyan na. Kasi napuno na. Then, tinatry pa natin magpasok ng letter F, which is hindi na pwede. Okay? So, ganun yung NQ natin. So, sana naintindihan nyo. So, ngayon, tapos na tayo sa NQ natin. Sa DQ naman tayo. So, kung makikita nyo, 3 yung possible na mangyari pagka nag-NQ. And actually, sa DQ, ganun din. So, sa DQ, void ulit, wala tayong i-return. DQ ang pangalan, and then hindi din natin kailangan ng parameter dito kasi ang dinede-DQ is laging yung nasa harap ng pila. Kung sino yung nasa harap ng pila, siya yung aalisin natin. Okay? So, again, check muna natin dito kung empty na yung ating queue. Kasi pagka empty na yung queue, ibig sabihin wala na tayong matatanggal dun sa queue. Ibig sabihin error ulit yun, which is what we call the empty queue. So kung kanina full queue kasi puno na yung queue natin, dito naman empty queue. Then NL natin. Lalagyan ko lang ng comment, queue is already empty. So ibig sabihin wala tayong madidelete dyan. So ibig sabihin invalid tong mangyayari na to. Okay? So lalagyan natin ng else dito, else if. Ngayon, ito yung second na mangyayari. So, ang second na mangyayari is magre-reset yung queue natin. So, paano yung magre-reset yung queue natin? For example, so nandito yung rear natin. So, ibig sabihin yan. So, ibig sabihin, for example, nagde-queue ako. So, ibig sabihin, madidelete to, magmumove yung front. Madidelete to, magmumove yung front. Ngayon, pagka nagde-queue pa ako ng isa, madidelete to, magmumove yung front. Ano nangyari? 'Di ba dapat hindi na mag-move dito yung front? Again, sinabi ko ilang beses, pagka yung front mas malaki na sa rear, ano nangyayari? Pagka yung front mas malaki sa rear, babalik pareho sa -1. Ibig sabihin, reset yung ating queue. Okay? So, ang magiging condition natin doon is kapag yung ating, which is front, yung front natin is mas malaki na sa rear. So, iuunahan natin to front plus 1. So, i-check natin, pagka minove pa ba natin ng pakanan yung front, mas malaki na siya sa rear. Pagka oo, of course, i-reset na natin yung front tsaka rear.
Okay, so yung front natin, babalik natin sa -1, yung rear natin, ibabalik natin sa -1. Gets? Pero bago natin siya ibalik, i-delete muna natin yung nasa front. Okay, so paano natin i-delete yung nasa front? Kukunin natin yung Q, kukunin natin yung front index, gagawin nating null. And again, null lang to kasi character ang gamit natin dito. Again, pagka integer yan, dapat 0 yung ilagay natin. Is-zero fill natin or lalagyan natin ng 0 pagka nagde-delete tayo ng array of integer. And then pagka string naman to, of course, ang gagamitin natin is empty string. Which is, mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano yun. So, papalitan natin yung magiging data type ng ating data structure. Okay, so sana na gets nyo. Ngayon, tingnan natin mabuti to. So, ngayon, yung huling possibility is yung else natin. Which is yung, eto is yung normal na deque lang. Normal deque. Ito naman, pagka front is greater than rear. Reset. Okay? So, pagka mas malaki yung front kaysa sa rear, re-reset na natin. Okay? So, doon natin malalaman kasi kung wala nang laman yung queue tapos kailangan natin i-reset. Dito naman, normal deque lang. So, paano yung normal deque? So, tingnan natin. So, pagka nagno-normal deque tayo, matatanggal lang yung laman no nasa front, then yung front, uusog lang sa kanan ng isang beses. Okay? So, tandaan nyo, tanggal muna bago lipat. Okay? So, ibig sabihin, tatanggalin muna, copy natin to. Yung front natin, gagawin kong null, then tsaka yung front, uusog ng isa. Ibig sabihin, yun na yun. So, gagawin kong null, dinilit ko, then, yung front natin, madadagdagan ng isa. Okay? So, ganun yun. So, sana na-gets nyo. Again, pagka may question, just comment sa ating comment section. Okay. Okay, ganun lang yun So, eto na yung code ng pagde-delete normally. Okay, so for example, eto na yung ating queue. Ngayon, magde-dequeue pa ako ng isa. So, pag nag-dequeue pa ako ng isa, 2 yung ating front tsaka rear. So, tingnan natin. 2 yung front and rear. So, empty ba yung ating queue? Hindi, kasi may laman. Ayan yun, makikita may laman kasi nasa 2 yung front tsaka rear. Ngayon, yung front plus 1 daw ba, which is yung front 2, 2 plus 1 is 3. So, yung 3 daw ba is greater than rear. So, ano yung rear? 2. So, yung 3 daw ba mas malaki na sa rear? So, yung 3 daw ba is greater than 2? Yes. So, ibig sabihin, i-reset na natin to. So, i-delete muna natin yung laman. Delete. Okay? And then, yung front natin and yung rear natin, ilalagay natin sa -1. So, babalik to dun sa unahan. And then, pwede na ulit natin lagyan ng pila etong queue natin. Okay? So, nagigets nyo ba? So, ganun nangyayari yung dequeue. And of course, bago natin i-delete, i-announce natin na dinequeue natin. Dequeued, which is kung sino man yung nasa front. Then, end L. Okay? So, see out lang din natin dito yan. Okay, so dito wala naman tayong made-dequeue kasi wala nang laman yung queue natin. So, tingnan nyo mabuti, basahin nyo mabuti yung code para maintindihan nyo. Alam ko medyo nagiging complicated na to and that's how it is sa ating data structure. So, scroll down tayo. Punta tayo dito sa NQ natin. So, konting quiz lang. Pagka dinequeue ko to, sino ang dapat ma-delete? Sino yung nasa unahan ng pila? Of course, si letter A. So, dapat ang ma-delete natin is si letter A din kasi siya yung nasa unahan ng pila. So, kaya pag run ko to, makita nyo, ang na-delete is si letter A. Okay? Gets? Kasi siya yung nasa unahan ng pila. So, magde-dequeue pa ako ng isa. So, sino na madidelete? Pareho na sila. Pero ang unang madidelete, dapat is si letter A. So, makikita nyo, pinapila ko si letter A. So, syempre, nasa unahan na si letter A. Siya yung unang nakapila. Then, pumila sa likod ni letter A si letter B. Then after nun, natapos na si letter A. So, kaya na-delete na si letter A. And then, si B na yung nasa unahan ng pila. Kaya nung dinilit ulit natin, si B na yung na-delete. Kasi tapos na siya dun sa pila. So, ibig sabihin, wala nang laman ngayon yung queue natin. So, ngayon, pagka nag-try pa ako mag-dequeue ng isa, ano mangyayari? Dahil wala nang laman yung ating queue, pagka pumunta tayo sa dequeue, ano mangyayari doon? Pagka walang laman yung queue natin, tas nag-dequeue tayo, ang isi-see out niya is empty queue. So, dapat lumabas empty queue doon sa pangatlo nating dequeue. So, i-run ko to. So, makikita nyo, pagka dequeue nung dalawa, which is yung letter A and letter B, naging empty queue na kasi wala na tayong madi-delete. Tapos, nag-try pa tayong mag-delete. Okay, which is yun yung error natin at sabi natin. Okay, so sana naintindihan nyo yun. So, yun yung NQ and DQ. Ngayon, we only have 3 left, which is pick, size, and display. So, punta na tayo sa pick. So, paano nangyayari yung pick? Yung pick, ang i-return lang niya na value is yung front. So, kung sino man yung nasa front natin, siya yung i-return ko. So, paano gagawin doon? So, ano yung return type ng pick? Of course, kung ano yung value or yung data type nung ating queue natin, which is character. So, as of the moment, character yan, gagawin kong character yung ating return type. Character, pick, and then parenthesis, then curly braces. So, bago tayo mag-return, i-check natin, wala bang laman yung ating queue. Pagka walang laman, syempre,
cout lang natin, empty queue. Kasi ibig sabihin, walang laman yung queue natin, wala tayong mare-return. Okay? Pero else naman, kung meron namang laman, mare-return natin yung ating queue, which is yung nasa front nung ating queue as of the moment. So, kung sino man yung nasa harap nung pila natin, siya yung mababalik. So, for example, dito, kunwari may letter D, may letter C, then may letter E, then may letter F. Then ngayon, so ganyan itsura niyan. So, pagka nag-pick ako, sino yung makukuha natin? Of course, si letter D kasi siya yung nasa front natin. Okay, so siya yung makukuha. Siya yung pick. Okay, so ganun lang yon. Ngayon, itry natin to. Mag-enqueue ako ng kung ano-ano. So ngayon, pagka sini-out ko, so kailangan natin isi-out kasi pagka pick lang yan, again, run ko to pipila yung letter C, yung letter A, tsaka letter B, pero walang lumabas sa pick. Bakit kaya? Kasi guys, pagka tinawag natin yung pick, ang nangyayari is i-return niya yung front. So, ibig sabihin, i-return niya kung sino man yung nasa front. So, as of the moment, ang nasa front is si letter C. So, i-return niya si letter C. So, ngayon, nandito si letter C. Naka-store lang siya dito. So, ang kailangan natin gawin is i-see out natin siya. Okay? So, kailangan niyo i-see out para lumabas yung ating value. So, pagka niran ko to, makikita nyo, in-enqueue ko si C, in-enqueue ko si A, then in-enqueue ko si B. Then, ang nakuha natin sa pick is si letter C. Okay? So, ngayon, pagka nag-try ako mag-dequeue ng isa, sino na yung nasa harap ng pila? Si letter C pa rin ba? Siyempre, hindi na kasi wala na si letter C. Si letter A na yung nasa harapan ng pila. Kaya ngayon, pagka pinik ko to, dapat ang lumabas is si letter A na. Kasi na-delete na si letter C. Makikita nyo, dequeued C. So, ang nasa harapan na ng pila is si letter A. So, kaya nung nag-pick tayo, si letter A yung nakuha natin. Gets? So, ganun lang yung pick natin, no? So, yung pick na to, pwede nyo din i-store sa kung ano mang variable. So, dahil character yung return type nito, sa character natin siya ilalagay, pwede nyo see out yung D natin na variable na yan. And then, ang laman niya is yung pick natin, no? So, makikita nyo, run ko. Sim lang yung magiging output niyan. Ayan, no? So, yan. Pwede nyo din gawin yon. Okay? So, kung napag-aralan nyo yung functions, then definitely, maintindihan nyo kung paano nangyayari to. Okay? So, ganun lang. Ngayon, tapos na tayo dito sa ating pick. So, eto medyo tricky, yung size naman natin. So, kasi ang size natin is hindi lang basta-basta. So, ang size, alam natin, ang i-return yan, int. And then again, bawal natin gamitin yung size kasi, makikita nyo, reserve keyword yan ng ating C++ again. So, I prefer CNT na lang for count kasi yung count, makikita nyo, reserve keyword din. So, CNT for count, then curly braces. So, ang i-return lang natin dito is yung size ng ating queue. So, kung ilan man yung laman ng ating queue. Okay, so paano natin makukuha yon? So, alt-tab tayo. Lipat tayo doon sa ating diagram. So, kung makikita nyo, meron akong front and rear. And as of the moment, ang size dito is 1, 2, 3, 4. So, ibig sabihin, ang size natin is 4. So, ito yung size natin. Lagay ko lang dito, size. Current size is 4. So, paano ko makukuha yung 4 na yan? So, syempre, you might be thinking, rear plus 1. Kasi 3 yung rear, and then plus 1, magiging 4. Which is tama naman. Pero, what if yung front natin nandito? Ibig sabihin, wala to. So, ilan yung size? 1, 2, 3. So, 3 lang yung size, pero ang makukuha natin, so, saan tayo pwede bumase? Pwede ba tayong bumase dito sa rear? Hindi, kasi pagka rear plus 1, magiging 4 lang yan. 3 yung kailangan natin na size. Okay? So, ibig sabihin, hindi natin pwedeng pagbasihan yung rear lang. Kailangan nating isama yung front. Okay? So, para makuha natin yon is, ang gagawin natin, rear minus front plus 1. So, paano yung rear minus front plus 1? So, makikita nyo yan So, ito ang equation natin. Rear minus front plus 1. Okay, so ganyan yan. So, for example, dito, ano yung rear natin? 3. Ano yung front natin? 1. Okay. So, ibig sabihin, 3 minus 1, magiging 2. Okay, so ganyan yan. So, finally, ang makukuha natin, which is 3 na. Which is tama. Kasi, 1, 2, 3. Tama na. 'Di ba? So, for example, nandito na yung front natin, wala na dito. So, ibahin natin to. So, rear minus front ulit. Ano yung rear natin? 3 pa rin. Yung front natin, 2 na. Okay? So, ngayon, 3 minus 2. Of course, 1. Then, plus 1. Okay? So, 3 minus 2 is 1 and then plus 1. Ano sagot? 2. Okay? So, which is tama kasi ang size natin now is number 2. Kasi 1, 2. Okay? So, ang gagamitin natin na equation is rear minus front plus 1 para makuha yung size ng queue natin. Okay? So, ganun lang kasimple. So, ngayon, ang re-return natin is rear minus front plus 1. Parenthesis lang natin to. So, make sure na ito yung mauuna na i-perform. Okay? So, ganun lang. Then, semicolon. Ngayon,
Pwede natin ngayon i-see out yung count natin. Okay, so kailangan nyo ulit i-see out yan kasi i-return lang neto yung number. So kung lumabas man dito is number 3, then i-return nyo yung 3 dito, then kailangan pa natin i-see out para lumabas yung 3. And as of the moment, ano yung size natin? Hindi naman 3 to kasi magde-dequeue tayo ng isa. So ibig sabihin magiging 2 lang kasi madidelete yung isa. Okay, so kaya pag niran natin to, dapat 2 lang yung lumabas. Which is, makikita nyo, tama. So, in-queue natin yung C, yung A, and then yung B. Then, inalis natin yung letter C. Then, tinignan natin yung size. So, 2 na lang kasi eto na lang dalawa yung natira. Okay? So, nagigets nyo ba? So, last na lang tayo, which is yung pagdi-display natin. So, as of the moment, didelete ko muna to. As of the moment, ano itsura nito? So, pag nag-queue tayo ng letter C, nasa unahan. Kasi siya yung nasa una ng pila. So, pag kami pumila na bago, syempre, sa likod ni letter C. Then, pag kami pumila pa ulit na bago, syempre, dun sa likod na letter A. So, ganito yung itsura pagka nag-display tayo. So, ganyan dapat yung itsura niya. So, ngayon, pag gumawa tayo ng display na function, syempre, void display yan. Void display, then parenthesis, and then curly braces, then dito tayo magdi-display. And again, bago tayo mag-display, ang una natin i-check is wala na bang laman yung ating queue. Kasi pagka walang laman, sisi out lang natin, empty queue ulit. Kasi walang laman, so wala tayong madi-display. Else, pwede natin i-display yung ating queue. Okay? So ngayon, gagamit ulit tayo ng for loop. So, tignan lang natin to. Delete ko na to. Then, lagay ko lang yung front dito. So, assuming na puno yung ating queue, saan tayo magsisimula? Siyempre dito sa front. So, A, B, C, D, E. Ganun yung pagpiprint natin or pag-see out natin. Ngayon, for example, nandito na tayo sa letter B. So, ito yung front natin. Saan tayo magsisimula? Sa 0 ba? Siyempre, hindi. Dapat laging sa front. So, kung nandito man yung front natin, siyempre, dapat sa C tayo magsimula. Which is number 2 yung front natin as of the moment. Kaya ngayon, pagka nag-for loop tayo, ang simula natin, yung I natin, dapat nasa front. So, kung nasan man yung front, doon tayo magsisimula. Then, hanggat yung I natin is less than or equals dun sa ating rear, which is kung ano man yung rear natin as of the moment, tingnan nga natin yung rear natin. So, makikita nyo, ang rear natin is 4. So, hanggat hindi pa equals to 4 yung ating rear or yung I natin, then, tutuloy lang yung loop natin. So, I++. Then, pwede natin i-see out yan. So, see out lang natin yung ating Q, I. And then, lagyan natin ng space sa dulo. Then, wag nating i-end L. Syempre, para makita natin, magkakadikit sila. Then, dito na lang tayo mag-end L sa dulo. Okay? So, try nating i-display ngayon. So, tawagin natin yung display dito sa baba. So, display natin to. Dapat ang maging itsura nito is si C, and then si A, then si B. Kasi ganyan yung itsura ng pila. Kaya pagka niran natin to, dapat ganun na itsura ng ating pila. So, nagsimula tayo sa front, nagtapos tayo dun sa rear. Okay? So, sana na-gets yun. Nagsimula sa front, nagtapos sa rear. So, kaya pagka dinikyo ko to, syempre, mawawala si letter C. So, ang mangyayari niyan, si letter A tsaka si letter B na lang natitira. Pero pagka nag-enqueue pa ako ng bago dito, syempre, pipila si C dun sa likod ni B. Okay? So, pagka niran ko to, ang itsura na neto is A, B, C. Kasi pumila si C. Okay? So, tingnan natin mabuti. Isa-isayin natin. Pumila si letter C. So, nasa unahan si letter C. Yan, pumila si letter C. So, try natin dito i-simulate. Pumila si letter C, pumila siya. Yan. Pumila si letter A, pumila siya. Pumila si letter B, pumila siya. Umalis yung nasa harap ng pila, si letter C. May bagong pumila, which is si letter C. So, sa likod ni letter B yun. Ngayon, ito yung itsura ng display natin. Okay? So, sana na-gets nyo. Kaya letter A, B, C, ang lumabas doon sa display neto. So, pag-eksperimentohan nyo mabuti. So, ngayon, pwede natin gamitin yung, of course, yung mga pinagagawa natin kanina. Kunwari yung CNT natin. Then, of course, pati yung ating pick. Okay, so try natin to. So, size, then front, then display natin. Then, run ko to, makikita nyo. Yan, so hindi ko nilagyan ng end L, lagyan ko lang ng end L to. Para magandang tingnan. Makita nyo mabuti. Of course, pinapila natin to. Ito yung mga operation na ginawa natin. Then, ito yung itsura nung huling queue natin. And then, ang size niya is 3. Kasi tatlo to. Makikita nyo naman. 1, 2, 3. Then, ang front natin is si letter A. Which is tama. Kasi ito si letter A. Oh. So, kung iba man yan, mag-iiba yan. Kung mari, nag-queue pa tayo ng isa. Siyempre, mag-iiba lahat yon. So, makikita nyo. Kung matitira na lang is si letter B. Tsaka si letter C. Kasi natanggal na si letter A. Umalis sa pila. And then, ang size na niya is 2. And then, ang front na niya is si letter B. Which is tama. So, nag-a-adjust, mag-isa yung code natin. So, yun lang po kung paano i-implement ang queue using C++. So, tignan nyo mabuti yung code. Isa-isa ko yan. Ito yung display. Ito yung count. Ito yung pick.
Ito yung DQ, which is zoom out ko lang ng konti para makita nyo. And ito yung DQ. Then, ito yung NQ. Okay? Then, ito yung is full, tsaka is empty. And then, ito yung declaration ng ating Q. Okay, itong tatlo, and then itong isa na to. So, bago tayo tumigil, baguhin natin yung data type ng ating Q. Gawin nating string. So, gagawin ko string lahat. Of course, lahat ng character dito, hanapin natin, gagawin nating string yan. So, of course, yan. So, string din to, which is, hanap pa tayo ng character. So, wala na. So, ngayon, ang mangyayari dito is, bawal na din natin gawing equals to null to. So, makikita yung equals to null ginawa natin, bawal kasing inal ang string. So, kailangan nating lagyan ng walang laman na string. Okay, so ito empty string tawag dito. Ibig sabihin walang laman. Okay, so ngayon, bawal na natin ipasok to. Kasi, magraran ako, tinay iraran ko yan. Error na. Kasi again, ang hinihingi na natin is string, hindi na character. So, for example, gagawa lang tayo dito. Facebook, X, YouTube, Reddit. Okay, so for example yan. Meron na tayong ganyan. So, ibig sabihin, pinapila ko si Facebook, pinapila ko si X, pinapila ko si YouTube. Dinekyo ko. Sino na didekyo? Si Facebook. Dinekyo ko si Reddit, dinekyo ko ulit. Sino madidekyo? Si X. So, ang matitira ay si YouTube, tsaka si Reddit. And then, i-display natin yon. Then, makikita nyo, pag aniran ko yan, ang itsura is ganito. So, yan, makikita nyo, string na yung data type natin, hindi na siya character. So, makikita nyo, ito yung display, YouTube and Reddit. Then, ang size niya is 2. And then, ang front niya is, syempre, YouTube. So, nasa harapan ng pila si YouTube as of the moment. So, nakikita nyo ba? You can do this ng so, para makita nyo ng mas maayos, NL ko to. Then, lagyan ko din ng NL dito after ng display para malinis tingnan as in. So, tingnan natin yung itsura ulit. So, yan, makita nyo, ito yung display, YouTube and Reddit. Kasi sila na yung natira. Then, yung size nila is 2 kasi dalawa sila. Then, ang front niya is YouTube. Okay? So, kung may tanong kayo, please comment sa ating comment section. And then, pag eksperimentohan nyo na to, gumawa kayo ng program using this data structure. And I hope na naintindihan nyo kung paano gumagana yung Q data structure and paano siya ini-implement using the C++ language. Again, thank you for watching this video. I hope na marami kayo natutunan. And as always, guys, I will see you in the next video. Goodbye!